Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post, ang balita ngayon. Na high blood ako, Attorney Rowena Guanzon sa insidente ng Rockwell Mall. Isang insidenteng umano'y diskriminasyon ang ibinahagi ni dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos siyang makaranas nito sa loob ng Rockwell Mall sa Makati, na ngayon ay naging viral sa social media. Ayon kay Attorney Guanzon, siya ay biglang sinabihan ng isang Chinese national na umalis sa mall matapos siyang umubo ng isang beses dahil lamang sa Makating lalamunan. Na high blood ako kanina. Ang taas. Medics had to assist me in Rockwell Mall. Sinabihan ba naman ako ng Chinese na umalis sa Rockwell Mall because I am contagious after I coughed once due to an itchy throat? He said, "You are coughing. You should not be in the mall. Leave!" Grabe. Ang puta, sabi niya. Siya ang hindi taga Makati, ako pa papalayasin niya. I told him, if you are sick or afraid to get sick, you should not be in a mall. You have no right to tell me to leave. Isiniwalat din ang umano'y pagmamataas at pambabastos ng lalaki. Dahil sa insidente, naghain ng reklamo si Attorney Guanzon sa Makati Central Police Station. Ayon sa kanya, humingi ng paumanhin ang asawa ng lalaki, ngunit ang mismong umano'y ng api sa kanya ay hindi nagsorry at dinilatan pa siya. Nagfile ako ng complaint sa Makati Central Police Station. Ang asawa niya nag-apologize, pero siya hindi. Dinilatan pa ako. Ano ba naman to? Ibinahagi rin ni Attorney Guanzon na noong babasahan na raw ng Miranda rights ang lalaki, ito ay tumakas umano sa tulong ng abogado. Nang basahan na sila ng Miranda rights ng police investigator, tinakas ng lawyer nila. Hala? Sa huli, diretsang hamon ni Guanzon sa mga kapwa-abogado. Mga attorney, gagawin nyo ba yon? Itakas ang kliyente nyo? May mga nag-text sa akin. By the way, i-shout out ko lang aking mga researchers, si Yodora at Chris Torres, na nagpapadala sa akin ng mga informasyon. Yung wife daw ng lalaking ito, na nakaalitan ni Attorney Guanzon ay isang abogado rin, abogada, graduate ata Ateneo. At nakakahanga ang wife dahil siya ang humingi ng sorry. Yun lang problema, yung lalaki na Chinese national ayaw maghingi ng sorry at tumakas pa. So, grabe, attorney, ingat po kayo yung high blood. But anyway, hindi naman maiwasan yung mag-ubo, di ba? Ako, paminsan-minsan mag-ubo rin ako. Either, yan, pag Makati ang lalamunan mo, talagang mapapaubo ka. Kasi kung hindi mo iubo, parang hindi ma-relieve yung kate. Yun, nang dahil lang sa ubo, siguro, baka yung lalaki na yun, ito, speculation ko lang ha, baka nakaranas ng, na napaupo, tunay na upo na yan ha, baka nakaranas ng COVID nung una, at survivor siya ng COVID, at takot na takot ngayon pag may nag-uubo sa paligid niya. Mall is public place, correct? At saka wala namang direktiba ngayon, hindi naman requirement na mag-mask ka sa loob ng mall kahit saan. To me,
Kahit ako siguro, maha-high blood din ako pag sabihan ako na leave. Baka hindi niya kilala na si Atty. Rowena Guanzon yung pinapaalis niya. Malas niya at nakatapat niya isang matapang na abogada. So, anong mangyari ngayon? Anong complaint? Ano kayang kaso? Discrimination? Hindi ko alam Basta, believe ako dito sa Atty. Guanzon na ito na ayaw niyang hindi siya nang aapi, ayaw din niyang naaapi. Correct yun. Kahit ako, hindi ako mang-aapi sa kapwa ko. Kailangan kung akong aapihin, dapat maturuan ng leksyon yung mang-aapingin. So, hindi ko alam bakit siya itinakas ng kanyang mga abogado. Baka takot. Lalong Chong daw ang pangalan Chong? Parang nakalagay dito. You have no right to tell me to leave. Kung makautos parang amo ko siya. Matapobring hindi naman mayaman. Pangalan niya Chong. Well, dahil sinabing Chinese, wag na naman nating i-generalize Ang aking wife, may 50% Chinese blood siguro. Marami akong kaibigang mababait na mga Chinese. Kaya wag na nating yung pagiging Chinese. Nagkataon lang siguro na Chinese. So, lesson learned. Wag kang lumabas kung takot kang magkasakit. Yun. Lesson learned sa lalaki. Mall is a public place at kung malakas ang resistensya mo, kahit ubo ng ubo lahat ng mga dapat palakasin natin ang ating immune system para hindi tayo matakot ng mga ganyang ubo lang ng kaunti. Talagang napraning siguro itong lalaki. Meron na siyang pinagdaanan na seryosong sakit siguro. Kaya yung ubong ganon, ulitin ko, baka may experience siyang masama nung COVID na takot sa mga ganong ubo. So, Attorney, akala ko, nung unang naibalita ito kanina umaga na binastos siya, akala ko binastos siya dahil sa kanyang political belief. Hindi naman pala. Lang din. Dahil lang sa health concern. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Uncle ang matagaan og yero. So mo ni ang balay ni Uncle nga kuan lang, kawayan lang tanan, kawayan. So among gitagaan og yero aron pud makaatop siya. So, mo na ilang kahimtang, kawayan lang ang ilang atop. O apil pod ang ilang dingding, kawayan. So, makita gid nimo nga luoy gid kay sila. So, apil pod ang ilang abuhan. So, mo nilang ilang abuhan. So, kawayan lang pod ang ilang atop. O karon ko, ang sa imong masulti nga natagaan kag yero nga nasurvey gid namo ang imong balay. Salamat sa Ginoo nga natagaan kog supply sa kuan. Kung wala ang tabang nga di pag yun ni milisan. O so kawayan lang yun ang imong kuan atop. So magpasalamat ka sa Ginoo kay natagaan kag yero, Kol. Pila na imong edad, Kol? Si Uncle, 51 daw yung edad. So, na kay anak, Kol? Sila, Kol, imong anak? Duha. So, si Uncle na anak duha. So, mo ni ang ilang kahimtang. So, dako kay ang pasalamat nga bisan sa ilang layo kaya ang ilaha. So, naabtan gihapon sila sa panghatag og sin. So, Kol,
Salamat pud kaayo nga nakaanhimi sa imong balay ug nabisita gyud namo. So unsa ra di imong ka panginabuhian Kol? Umurag yapon. So manguma lang ka Kol. So panginabuhian ang Kol, mag-uuma lang siya. O sige Kol, salamat. Salamat.